Una po ang aming pasasalamat sa Panginoon at sa inyong lahat sa pagbibigay sa amin ng mabuting pagkakataon na ang amin pong maisakatuparan ang aming pong pananampalataya na ito ay ang sinasabi po noon sa 6:10 ng Galacia na samantalang tayo'y may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalo-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. At isang prinsipyo ang aming sinusundan ang sinasabi po doon sa 3:27 ng Kawikaan na huwag mong ipagkakait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. At ang lahat ng mga bagay po na ito ay ginagawa na dapat ay walang pagtatanging. Sabi po ng Diyos sa ulo ng Santiago, yaman at wika, na tayo ay mayroong pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, na Panginoon ng kaluwalhatian, ay huwag magtatangi sa mga tao. Kaya po, ang ating pinaniniwalaan ay ang patuloy na paggawa ng kabutihan sa lahat, regardless kung ano man po ang inyong pananampalataya, regardless kung ano man ang inyong wika, laki, kulay, political affiliation. Kami po sa MCGI, o Members of Church of God International, ay nakahanda na maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa inyong lahat. Kagaya ng aming napag-usapan kanina ni Colonel Barano at ni Colonel Toga, sabi nga namin, dito sa inyong lugar kung loloobin ng Panginoon ay magkaroon na kayo ng sarili ninyong coffee shop o mga kakainan dito sa loob na hindi natin nyo kailangan lumabas. Yung inyo pong proposal ng proyekto ni Colonel Barano para yung ating pong mga missionaries dito ay magkaroon ng mas maayos na kanilang matutuluyan ay ang rehabilitasyon po ng inyo po ng mga partners para dito sa ating tourism.
made our dreams possible. Maraming salamat po, MCGI. And now, we will request Police Colonel Felipe V. Maragun to introduce our guest of honor and speaker. Our guest of honor and speaker this morning is a veteran broadcast journalist and an innovator. But above all recognitions, he preferred to be known as servant, as it is to his brothers and sisters in faith. Indeed, it is an honor to have with us Mr. Public Service himself and servant to the Members Church of God International or MCGI. Magandang umaga po sa ating lahat. Let's all welcome Kuya Daniel Ebon. Magandang umaga po. Take your seats. Sa lahat ng ating po mga panauhin, distinguished guest, Honorable Reynaldo San Juan, our Vice Governor, Honorable Jovili Rancho, our Asset for Peace and Order at the ILG, of course, Attorney Joycel Supeño Bote, ating po Provincial Director ng Tampolcom, Rizal, and Honorable Alan Martine de Leon, our Municipal Mayor of Taytay Rizal, ating pong mga kasama ngayon, of course, Police Colonel Roderick Tonga, our Deputy Provincial Director for Admin, Police Lieutenant Colonel Ruben Piquero, our Deputy Provincial Director for Operations, ang staff and officers, ang ating po mga Chief of Police, ang ating po mga Provincial Support Units, mga non-commissioned officers, barangay officials, their dependents, non-uniformed personnel, ang ating pong si Ginoong Renato Logato, Binibining Ruth Gusares, ang ating pong Provincial Advisory Group for Transformation Program and Development, and of course our Provincial Director ng Rizal Police, si Police Colonel Felipe Maragun. Maraming salamat po sa pagkakataon. Good morning. Una po sa lahat ay gusto kong magpasalamat na kasama ninyo sa Panginoon na siya nagbigay sa atin ng mabuting pagkakataon para sa araw nito. And as we always say, ang karangalan po ay sa Diyos. Hindi po magkakaroon ng katuparan ang anumang bagay na nais nating magawa kung hindi sa pinagkakautangan natin ng lahat ng mga bagay. Ang lahat ng mga bagay na mabuti ay nanggagaling po sa itaas. At kagaya nga po ng sabi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa 15 at 5 ng Juan, sinasabi po na kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Kaya natutuwa ako kanina po na binabanggit ni Asek Rancho na una, magtiwala tayo dahil may pangyayari kung ibig ng Diyos kung tayo ay tutulungan ng Panginoon. Kaya po, ang lahat ng mga na-achieve natin ay dapat na kilalanin natin utang na loob sa Panginoon. Sabi nga doon sa 3 at 5 po ng Kawikaan, huwag tayong magtiwala sa ating sariling kaunawaan kung hindi tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. At alam natin na ang ating mga buhay at kalakasan ay galing sa Diyos. Kaya po kung narito tayo ngayong lahat, dahil binigyan tayo ng buhay, lakas at mabuting pagkakataon na magkasama-sama sa araw na ito. Kaya salamat sa Diyos at sa Kanya po ang lahat ng kapurihan at lahat ng karangalan. And let me take this opportunity as well
nadidinig po natin ang pasasalamat ng ating mga kasama dito ngayon. Subalit, alam po ninyo, pabayaan ninyong kami po ang mag-alay sa inyo ng pagpapasalamat. Sa pagbibigay ninyo sa amin ng pagkakataon na amin pong ma-practice ang aming pananampalataya. Sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon na magawa namin yung aming kinikilalang obligasyon sa harap ng Diyos. At ito po ay hindi dahil sa kung ano pa mang bagay kaya namin ginagawa. Kung hindi ginagawa namin ito dahil ito po ang aming pananampalataya. Sa tulong at awa ng Panginoon, hindi kami manghihimagot. Sabi nga po sa 6:10 o sa 6:9 po ng Galacia, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagot. At kagaya kanina ng binabanggit ni Asek Racho, gusto ko pong sundan yung kanyang ipinapahayag kanina dahil malaki po ang kaugnayan nito sa ating lahat. At sabi niya nga, ang kadalasan nadidinig yung mga hindi magandang bagay, kung ano yung mga kasiraan, at kung minsan hindi nga kasiraan, paninira. Iba po kasi yung sabihin mo na sira ang bakod mo kesa po sirain yung bakod mo. Kung minsan, ang masakit na katotohanan, dala ng inggit, dala ng paninibugho, dala ng bagay na kung minsan ay hindi magawa ng iba, doon pumapasok yung mga bagay na masama. Sabi nga po doon sa 3:15 po ng Santiago, hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho, pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Ang mga barangay officials po natin na narito ngayon, ang atin pong mga miyembro ng Philippine National Police, ang atin pong mga kasama sa Napolcom na dumidisiplina at nagbibigay ng giya sa ating mga pulis, ang Department of Interior and Local Government, and to be specific is from the office of the DILG Peace and Order Department. Ang hangad po natin ay kapayapaan. Alam po ba ninyo kung gaano kahalaga ito? Let me cite you this verse. Sa Hebreo po, ang sabi doon sa 12:14, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Napakahalaga po ng kapayapaan. Kaya kami po sa MCGI, kasama ninyo sa pangangalaga ng kapayapaan. Isang bagay po ang aming maipangangako sa inyo. Kami po ay magiging kalaban ng kasamaan at kakampi ng kabutihan. Kaya po, sa amin po, ang isang lehitimong miyembro ay laging tinuturuan na gumawa ng mabuti. Hindi po natin sinasabing hindi kami nagkakamali. Dahil yan po naman ang sinasabi ng Ecclesiastes 7:20. Walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Pero take note po,
ang ginagawa niya mabuti. Pero kahit gumagawa ng mabuti, kung minsan nagkakamali po tayo. Pero iba po yung gumagawa ng masama kesa dun sa gumagawa ng mabuti. Meron kasi talagang ang ginagawa masama. Sa amin po ay pinaniniwalaan namin ang sabi ng apostol na si San Pablo sa 12 po at 9 ng Roma. Ang sabi niya po, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Kaya po, sa anumang bagay na mabuti, makakaasa kayo. Ang MCGI ay kasama po. At kagaya po ng aking sinasabi, uulitin ko po sa inyo, ang isang lehitimong miyembro ng MCGI ay sumusunod sa aral ng Diyos. Dahil kapag hindi po sumusunod sa aral ng Diyos, hindi namin kinikilalang lehitimong miyembro ng MCGI. Sa ganito po, kagaya na sinasabi ni Ase Grancio kanina, bakit ang kadalasan kapag ka sinabi yung ginawang mabuti para bang ipinagyayabang? Para bang kapag ka naipaalam yung mabuting ginagawa, para bang pakitang tao na lang ang ginagawa? Sabi nga po niya, ba't hindi nyo sabihin kung ano yung ginagawa ninyong mabuti? Alam niyo po, nasa intensyon kasi yun. Hindi naman natin maiaalis. Meron, hindi naman mabuti talaga ang ginagawa. Ang ginagawa ay kaya siya gumagawa noong looks like mabuti kasi meron siyang personal gain na hinahanap niya sa likod noon. Pero hindi rin maiaalis na meron talagang gumagawa ng mabuti, bunsod ng kanyang pagnanasa na gumawa ng mabuti. Dahil alam po ninyo, kagaya ng mga lawyers natin, alam nila siguro yun. Meron pong commission at meron din namang omission. Alam niyo ba yung omission sa Biblia po, sabi, doon sa Santiago 4:17, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, omission po yun. Ano? Ito ang wikay kasalanan sa kanya. Kaya kung alam mo na mabuti, kaya mong gawin, kagaya po nung sinabi ko nung nakaraan, ang sabi ng 3:27 ng Kawikaan, huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito ay gawin. Dahil pag nasa kapangyarihan ng kamay mong gawin ang mabuti at hindi mo ginawa, omission po yun. Yun po ay kasalanan. Sa paningin ng Diyos, kung hindi man itinuturing na kasalanan sa batas ng tao. Para lamang po yan, hindi naman maaaring ihambing kung minsan yung batas ng tao sa batas ng Diyos. Sa batas ng tao, maliban na lang sa mga siguro ibang mga bagay na kung nakakainis na, nakakaasar na. Pero kung hindi naman, wala pang malicious mischief, wala pang ibang mga parang nakaka-stalk ka. Pag tinitignan mo pa lang, parang tingin mo pa lang wala ka pang kasalanan doon Pero dahil ang Diyos po, ang tinitignan niya ang puso ng tao. Ang sabi kasi doon sa Jeremias 17:9, ang puso po magdaraya, higit kaysa lahat ng bagay. Totoong masama. Sino makaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasa ng pag-iisip. Aking tinatarok ang puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kanyang
mga gawain. Alam po ng Diyos ang ating intensyon. Kaya nga, kapag ka hindi mo ipinapakita yung intensyon mo sa tao, maaaring naikukubli mo sa kapwa mo tao. Pero sa Diyos, bilad po sa Kanya kung ano ang laman ng ating mga kalooban, kung totoo o hindi ang ating ginagawa. At alam po ninyo, isang bagay, sinasabi ng Biblia, tularan mo ang mabuti at huwag ang masama. Nasa unang 1:11 po yan ng 3 buwan. Huwag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama, hindi nakakita sa Diyos. Going to that principle, paano mong tutularan yung hindi mo nakikita? How can you be an example kung itatago mo? Kaya nga, yung sinabi kanina sa akin ni Asek, nung nagkukwentuhan kami, ang nakalagay daw sa kanila, ako'y isang halimbawa doon sa kanilang rider's shirt. Malaking obligasyon po yun. Kasi dapat talaga, pag nilagay mong ikaw ay isang halimbawa, maging mabuti kang halimbawa. Kasi alam nyo, ang masamang kasama, sabi po ni St. Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Corinto sa 15:33, ang masasamang kasama sumisira ng magagandang ugali. Di ba meron ng kasabihan tayo, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Pagka tinuro mo kung sino yung ginagaya mo, alam na kung ano ba ang laro mo. Sino ba ginagaya nito? Si Lebron o si Steph Curry? Sino ba ang ginagaya nito? Pagka nanununtok na player, nagbabalya na player, nung araw panahon namin, sabi nila, para kang si Jaworski. Alam niyo po kasi, mas matanda ako sa inyo. Dahil alam ko, sigurado ako sa mga pulis na active sa service, mas matanda ako sa inyo. Kasi ang pulis, 56, retired na. Kaya kung ako po'y pulis, retired na ako ngayon. Kaya po alam mo, mas matanda ako kay Colonel Maragon. Sa iba pang mga nandito mga pulis. Ang gusto ko lamang pong maiparating sa inyo, given that track, napakarami pong magagandang bagay na kung minsan ay hindi na ibabalita talaga. Which is, yan naman po ang sinisikap din namin kasama po ang UNTV na maiparating ang mabuti at magandang balita sa ating mga kapwa. As a matter of fact, ang PNP po ay mayroong programa sa UNTV. Matagal na, ilang chief of police na po, ilang Philippine National Chief na po ang nagpalit-palit. Nandun pa din yung police at your service. Nagkaroon yan ng, ang tawag nila ay rectang connect. Pagkatapos, nagkaroon na po ng iba't ibang mga variations. Pero nandyan pa din po yun. Yun po ay programa na aming ibinigay sa ating mga pulis para maibahagi ang kanila po mga ginagawa. Maipakita na mayroon kayong pulis na gumagawa ng mabuti at hindi ang nababalitaan lang yung pulis na gumawa ng masama. Kasi totoo naman po, mas maraming mga pulis ang nagsisilbi talaga ng maayos sa ating mga trabaho. At dyan po bumababa tayo sa mga barangay. Kaya nga po ang sabi namin sa inyo, saan man naroon ang MCGI chapter, makakalapit po kayo kung ano ang maaari naming maitulong, maging kabahagi ng kapayapaan. Kaya po,
ibig naming maiparating sa inyo ang pasasalamat because for us, this is an opportunity. Kung minsan kasi, gumagawa ka na ng mabuti, kung sino yung gumagawa ng mabuti, siyang sinisikil. Sabi nga, itong mundong ito kung minsan balinto na. Dahil kung sino yung gumagawa ng masama, inilalagay sa pedestal. Yun namang gumagawa ng mabuti, sinisikil at ibinabaon ng buhay. Hindi natin dapat napayagan po yun. Kaya, kung meron pong kasama kayong magbabalita ng inyong mabuting ginagawa, huwag niyo po kaming ilagay sa huli. Kasama niyo po kami sa anumang paraan. Alam niyo po kung ano ang impluwensya nun? Ang sabi po ng 5:16 ng Mateo, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Dapat po pala talaga makita yung mabuting gawa. Kasi kapag nakikita yung mabuting gawa, mayroong tutularan. Tutularan yung mabuti sa halip na masama. Alam niyo kung ano ang pagdaig sa masama? Sabi nga po ni Pablo sa mga taga-Roma, daigin mo ng mabuti ang masama. Nakita niyo, no? Sabi po dun sa 12:21 ng Romans, huwag kang padaig sa masama. Daigin mo ng mabuti ang masama. Kaya kung maraming masasamang nakikita tayo sa paligid, kahit po hindi natin directly yan na sabihin mo, para bang head-on sa kanila. Ang pinakamaganda po, kagaya ng inyong inumpisahan dito sa Rizal, yung paggawa ng mabuti ang pangdaig sa masama. At isa ang ating maaasahan, nasa 6:8 naman po ng Efeso, ang sabi naman po ni St. Paul din, yamang na pag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon. Kaya po, walang mabuting gawa na magbubunga ng masama. Sa pamamagitan po nito, ibig naming mai-open sa inyo. Meron po kaming tinatawag naming MCGI Clinic na nasa Marikina, malapit lang po sa Rizal. Hindi po ito exclusive sa mga Marikenyo. Ito po ay ang aming MCGI Action Center. Every Friday morning po, meron kami ditong medical mission. Libreng gamot, libreng laboratory, consultation, salamin, dental, postiso, ano man pong maaaring maipagsilbi. Maaari po kayong magsadya sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Yan po ay nakabukas. Ano man po ang inyong religion. Alam nyo, sa MCGI po, kung gagawa kami ng mabuti, hindi namin tinatanong, member ka ba? Hindi po. Dahil ang paggawa ng mabuti dapat ini-accord sa lahat kung gusto natin makasunod sa utos ng Diyos. Kaya pwede po kayong magsergado. At meron din po kaming umiikot sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ay Mobile Dental and Optical Clinic. Nakakarating din po yan dito sa Rizal. Pag nakita nyo po sa inyong barangay, pwede po ninyong hatakin yung mga kabarangay nyo doon. Libreng bunot, libreng check-up sa mata, libreng salamin, libre po yun para po sa inyo. Alam naman po natin kasi ang kalagayan, hindi para ating pulaan ang kakulangan
ng ating mga barangay, ng ating pamahalaan, kung hindi parang magdugtong sa kung ano man po yung ating munting magagawa. Kaya ibig namin po ito maumpisahan sa inyo. The time na nagpunta kami po dito, inumpisahan natin sa ating mga pulis at sa kanilang mga pamilya. Nung nag-uusap po kami ni Colonel Maragon, sabi ni Colonel, paano kaya natin po higit na matutulungan yung mga nasa mga barangay? Sabi ko po sa kanya, siguro, Colonel, umpisahan natin sa mga kapitan at sa kanilang mga pamilya para maramdaman nila that we care for them. At yung care na yun ay maipalaganap sa kanila namang mga kabarangay. Kaya po, huwag po kayong mabibigla kung isang araw kami po naman ay hihingi sa inyo ng pahintulot sa inyong mga barangay. Kung maaari nyo kaming patuloyin para naman po doon umabot sa inyong mga kabarangay. Pagkatapos po ng mga bagay dito. Ang MCGI din po ay nagtataguyod ng libreng pag-aaral. As a matter of fact, meron kaming isang college sa Caloocan. Hindi po yun exclusive din sa mga taga-Caloocan. Yun po ay open para sa lahat ng magkukwalify. Yung wala talagang kakayahang mapaaral yung kanilang mga anak. Ito po mula sa uniforme, libro, pagkain, ang gagawin na lang po ng estudyante, pupunta sa eskwelahan at mag-aaral. Libre po ito sa kolehiyo sa Caloocan. Ang tawag po namin doon ay La Verdad Christian College. Yan po ang ating pong libreng eskwelahan. Meron din po yan sa Pampanga. Sa Pampanga naman po mula elementary hanggang college. Pero dyan po sa atin sa Caloocan, kolehiyo lang po ang nandyan. At kung sino man po ang magkukwalify, maaari po kayong mag-refer din naman sa amin. Kasabay po nito, ang iba't ibang mga gampanin na aming isinasagawa saan mang lugar kami nakakarating. Recently po, I just came from Honduras dahil nagkaroon din po kami ng signing of agreement sa mga mayors ng Honduras. Kaya hindi lang po dito natin ginagawa ito sa Pilipinas. Pati na po yung ating free potable water. Alam nyo, surprisingly, sa iba't ibang mga lugar, kahit malapit na nga tayo sa syudad, meron pa rin pong walang tubig. Yung walang source of potable water. Minsan po, kumukuha lang sila ng tubig sa mga ilog na marurumi. Pangkain, pangligo, lahat na. Kaya po, yan ay isa sa ating mga proyektong isinasagawa. Yun naman pong free potable water na ating ini-install sa iba't ibang mga communities kung saan yung ating mga kababayan po ang nakikinabang. At sa pamamagitan po nito, kasama ng members ng Church of God International, muli kaming lumalapit po sa inyo, nagpapasalamat na pinatuloy po ninyo kami. At wala po kayong aalalahanin, hindi po kami naghihintay ng anumang kapalit sapagkat ang paniniwala po namin, ito'y aming tungkulin. Kaya pagdamutan po ninyo, kung ano man po ang aming munting magagawa, yung mga may pangangailangan po ng wheelchair, saklay, nebulizer, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa amin at makapag-verify po kami. At hindi nyo na po kailangan pumunta dun sa aming location. Once na-verify po namin, kami na po ang magdi-deliver ng libre sa inyo, sa inyong mga kailangan. Sa iba't ibang dako po ng mundo, meron tayong mga chapters. Kaya hindi po mahirap sa amin para po makarating sa inyo, amin lamang itatap yung amin pong mga chapters na nasa inyong mga lugar. Sana po, sa isang maliit na paraan, ang pasimula ng relasyon ito sa ating pong mga barangay, dito po sa inyong probinsya, at sa kabuuan ng pagpapatuloy po sa amin
ni Colonel Maragon dito po sa lugar po ninyo, sa Rizal, ng ating pong probinsya, sa pamamagitan po ni Governor, Vice Governor. Salamat po muli at sa lahat ng ating mga bumubuo sa Department of Interior and Local Government, pakiparating na po ang aking pangungumusta sa ating Secretary. At dahil nasa ilalim niyo po ang mga barangay, makakaasa po kayo. We have this commitment. At ito po ay isang pangako, hindi lamang sa inyo. Una po, pangako sa harap ng Panginoon na kung ano ang aming magagawa, sisikapin po namin na makitulong sa inyo. Huwag niyo pong kalilimutan, mahalaga ang kapayapaan. Kaya po, ito ay isa sa amin pong sinisikap na maipangaral na magkaroon ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Sapagkat kung wala ang kapayapaan, napakaliwanag po ng sinasabi ng apostol na si Pablo. Kung wala ang kapayapaan, hindi natin sinusunod, sino man hindi makakakita sa Panginoon. Sana po manatili sa atin ang kapayapaan at ang pagmamalasakita. At kagaya ng inilagay ni Colonel na napili niyang talata, napakaganda ng verse na kanyang pinili na inilagay sa harap ng dormitory po ng ating mga officers. Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Kaya po, mula sa pag-ibig ng MCGI sa inyo, una sa Panginoon at sa inyong lahat, tanggapin po ninyo ang aming munting pagsisilbi. Sana po makatulong sa isang maliit na kaparangan. And again, sa huli, kagaya po ng aming laging sinasabi, salamat sa Diyos, to God be all the glory. Sa ngalan po ng MCGI at ng UNTV, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you very much, Kuya Daniel Razon, for the inspiring message.